Welcome to another episode of The Advocates. Today, we shine the spotlight on an extraordinary woman, Ms. Ariza Dunca. A single mom to a daughter who shares her passion as an animal advocate, Ariza is also a devoted mother to nearly 300 rescued animals. Together, they share a breezy home on a farm lovingly known as the Cat House. Tune in, listen, and be inspired. This is Rochelle Rubio, and this is The Advocates, Empowering Voices. You may have heard of individual rescuers or animal welfare groups, but it's not every day you come across an entire family dedicated to rescuing, rehabilitating, spaying, and neutering, and rehoming stray animals. Nestled in Cavite in a sanctuary where rescues roam freely, the sick are nurtured in a dedicated nursing room, and both animals and humans enjoy open, healing spaces. Welcome to the Cat House, the heart of which is their devoted cat mom, Ariza Aying Dunca. The Cat House is basically our home that we share with our rescued animals. We are not an organization or foundation. Akala nung iba, malaking grupo kami dahil sa dami ng mga ginagawa. Pero isang pamilya lang po kami. We advocate for responsible pet ownership, DNVR, Kapwa ng Solusyon, and rescue and adoption. Sa ngayon po kasi medyo lumaki na yung work na ginagawa. We believe na every animal life matters and deserves to be saved. What is the story behind the Cat House? 6 years ago, ang gusto ko lang talaga ma-share yung rescue stories ng mga alaga namin. Proud kasi ako na bumuti yung kalagayan nila. Gusto ko ipakita yung before and after. Gusto ko rin ma-educate yung mga tao na mahalaga yung kapon. No? Marami kasing mahilig sa hayop. Kulang yung kaalaman nila na mahalaga na maiprovide yung medical care at kasama na nga doon yung pagkakapon. So naisip ko pag na-share namin yung rescue stories nila, mapapahalagahan nila na yung kapon ay makakatulong kung para gumanda yung yung alaga nila. Makapag-raise ng awareness na hindi nakakatakot mag-rescue ng isang stray or homeless animal. Kasi nakikita ko takot yung mga tao halos lahat gumagamit na ng social media. Parang kulang pa rin talaga sila sa kaalaman na akala nila pag stray, rabid agad yang hindi ko in-expect na lalaki yung yung reach ng page na ngayon meron na nga kaming farm animals. 223 cats, 32 dogs, 4 pigs, 23 goats, 1 horse, 1 carabao, 1 turtle. That's the number of rescued animals they have in their care. Yes, you heard it, even pigs. Hindi talaga namin plano na mag-alaga ng mga farm animals kasi nag-rent lang kasi kami. So pinaalam pa po namin yun. Yung HOA actually, pinapaalis talaga sila. So, ang ginawa po namin, yung isang dog run, yung area ng mga dogs. So, inalis po namin doon yung bagong rescue kasi yun yung parang isolation nila. Nandun yung unang pig namin, si Butchie. Kaso dahil lagi niyang kasama yung mga dogs, so feeling niya, naging aso na din siya, yung behavior niya. Ang sakit sa puso na na nabasa namin yung story niya na gusto ng mga tao kung saan siya nandoon nagstay na katayin para doon sa birthday or fiesta. Kung hindi namin nabasa yung story niya, okay lang kaso parang may magagawa naman. It's funny how life works out. Raised in a shelter surrounded by dogs, the rescued pig has picked up the dog's habits and now behaves just like one. May mga bisita sa gate, ganun. Tumatakbo din siya, makikitakbo din siya sa mga dogs. True to its name, the Cat House is home to a large number of feline residents. Among their most recent rescues is Mimao, a cat who tragically fell victim to animal cruelty. He was brutally attacked, suffering a severe spinal injury that left his lower limbs paralyzed. Involved po kasi yung cruelty doon. Nakipag-coordinate kami doon sa nakatagpo sa kanya na ipa-blatter
Kasi sila yung nandun sa location and sila yung mas nakakaalam kung ano yung nangyari. So tinaga po kasi siya sa likod. Damage po yung yung spine niya kaya paralyzed yung lower limbs niya. Hindi na rin po talaga namin in-expect na na mabubuhay si Mimaw nung na-rescue siya. Pale na talaga yung gums niya and may amoy na eh. No? Inaalala namin na na baka magkaroon ng sepsis kasi yung sugat niya po kasi sa likod nakuhanin ng maraming maggot. So, ibig sabihin matagal na talaga siyang nakababad dun sa ilog. Nakakatuwa naman na talagang na fighter yung batang yun kasi pagdating na nilagyan namin siya ng heating pad, binigyan siya ng fluids. Iniisip namin yun na lang talaga yung magagawa. And then, kalimitan po kasi pag may mga bagong rescue, nagpa-promise ako na pag gumaling ka, bibigyan kita ng fish, ng chicken. Following his treatment at the vet, Mimao was brought home, where he now receives ongoing care and love from the Cat House family. Naka-survive ng magdamag hanggang kinabukasan. So, kinabukasan medyo okay pa talaga yung paghinga niya. So, dinala na po siya sa clinic for x-ray, for comprehensive blood test para lang po malaman kung ano pa yung kalagayan ng mga organs niya. Meron po kasi kami mga rescues na similar yung case sa kanya. In-advise ng vet na ganun din yung gawin kay Mimaw. Pag ganun po yung kalagayan, inaalala po yung hindi makadumi or makaihi regularly. So, kailangan i-make sure namin na kaya namin na hindi sila dalhin sa clinic para lang i-flush yung bladder. Nasanay po kami doon sa vet namin kay Dr. Wilford na wag nang mag-confine. So katuwiran niya kasi yung ginagawa sa clinic, kaya nyo rin naman gawin yun. So as long na tama yung procedure. So yun nga lang po, talagang katulad din sa clinic, 24/7 yung babantayan. So kung ano man yung ginagawa doon, mga therapy, ganyan. So gagawin din namin yun. Mimao seems to sense the love and effort surrounding him. He shows his gratitude in quiet, gentle ways, as if he understands the sacrifices being made, even the sleepless nights, just to ensure he's cared for. Grateful siya. Actually, nung may pagkakataon po na alam ko na i-post ni Mimi yun, kasi pagod na siya, madaling araw na yun. So sabi ko, may kasi ako, may tatapusin akong email kung pwede, ikaw muna maglinis ng mga cages kasi parang madaling araw na po yun, pagod na talaga siya. So, si Mimo po kasi, natanggal niya yung diaper niya. So, kumalat sa bandang sa lower limbs niya yung mga dumi. So, pag ganun po, kailangan niyo talaga siyang linisin mabuti para wala talaga dun sa balahibo niya. And then, napansin ni Mimo na naiiyak siya kasi dapat daw hindi niya nararamdaman yung ganun. Sabi ko, normal lang naman mapagod kasi tao tayo. Ang mahalaga, patuloy mo yung ginagawa. So, nakita ni Mimo, siguro na natulo daw yung luha niya. So, na may picture po sila na tinitignan siya ni Mimo na parang sorry, pasensya ka na kasi dahil sa akin pagod kayo. So nakakatuwa naman po na na-appreciate nila. At the Cat House, it's all hands on deck. Each family member carries significant responsibilities to ensure every rescue gets the care they need. Ako po, si Mimi, yung daughter ko, yung kausap niyo sa page, yung partner niya, si Bean, at si Ate M, yung matagal na naming helper. Pinapunta namin yung parents niya, yung mama niya and yung papa niya para matulungan kami sa farm animals kasi mahirap po kapag napapabayaan kasi sila pakiramdam ko parang unfair naman sa kanila na hindi talaga natututukan yung mga pangangailangan. Si Mimi po ngayon hindi pa kasi siya nakakabalik ng school. Siya po talaga yung nagma-manage ng page kasi I work 2 jobs. Sa gabi yung full-time po, sa daytime yung part-time kapag may i-coordinate ng mga rescue. So mostly si Mimi po talaga yung mga gumagawa noon. Ngayon medyo mas nahirapan siya kasi may baby na siyang inaasikaso. Mabuti na lang yung partner niya nahawa na sa kanya na gusto niya tumulong sa mga hayop. Katulong na rin namin siya sa mga halimbawa may i-rescue na malayo yung lugar. So siya na yung sumusundo doon. Mahalaga kasi po sa amin na na kami mismo yung pupunta doon sa location. Iniisip ko kapag halimbawa po critical yung kalagayan tapos
i-coordinate lang sila sa mga pet transpo po. So baka may mangyari. Ayoko lang ma-feel nung ano nung hayop na parang ano ba ako, parang mag-isa lang ako sa biyahe, yung mga ganun, medyo napaparanoid ako. Kaya po kapag may mga rescue, kami talaga po yung napunta kahit malayo yung lugar. After mag-work sa gabi, so usually mga 8 a.m., hindi pa ako makakatulog nun agad. So, yung kwarto ko po kasi naging parang ICU na siya. So, nandun po yung mga critical yung kalagayan kasi 24/7 nga sila kailangan bantayan, lalo po pag naka-IV, kailangan hindi mag-clot yung line and kailangan malinisan po agad, paralyze sila. So, kailangan pag dumumi or umihi, kailangan mapalitan sila agad para hindi mapuntahan ng dumi yung sugat. Parang idlip lang talaga kami, bihira yung yung mahabang oras para matulog. Si Ate M naman, siya po talaga yung linis sa mga sa mga alaga, yung mga areas. Minimake sure niya na napapainom ng gamot kasi marami po yung may health condition na, so daily may record kung ito ba nakatapos na nitong gamot niya. And meron po kasi doon talagang nila yung gamot, like yung may mga CKD po, yung may mga kidney issues, and yung mga may pancreatitis. So daily talaga po may iniinom sila. May mga dadalhin pong emergency sa clinic. Siya na yung yung magdadala ng tatakbo nun. So halimbawa po wala si Ate M, so kami naman yung mag-iikot dun sa mga alaga. With just a handful of them taking turns to care for hundreds of animal rescues, they barely have time to rest, let alone sleep. These quiet struggles remain unseen by most of their followers. Medyo hindi lang talagang pinopost namin. Pag pinopost kasi namin yung mga ganon dati, parang instead maka-inspire, parang nababash pa dahil parang dramatic. Pero gusto mo lang naman ikwento yung buhay nyo sa gabi or sa araw. What's a typical day like in the cat house? At the cat house, the animals are truly part of the family, joining morning meetings and family huddles like they're running the show themselves. Magkakape kami or parang may tinatawag po kami parang morning meeting, pero medyo tanghali. Kasama sila, no? Dun din po sa loob ng bahay. So, parang punta kang CR, nandun din sila. 24/7 mo talaga silang kasama doon sa bahay. No? Nagugulat lang po talaga yung ibang mga bisita namin na doon din kami nakatira kasi yung mga nabibisita nila na shelter usually kasi po shelter, nandun lang yung mga parang staff or caretaker kasi kami talaga kami po nakatira. So in-explain na lang po namin na hindi naman talaga namin plano na magkaroon ng talagang shelter. It just happened na paglipat namin dun sa bukid, parang pagkakataon na po na na magkaroon kami nung ang tawag namin outdoor enclosure kasi kailangan po nung mga senior cats namin na maarawan sila. But what about those kept in cages? Naka-cage lang po sila hanggat nagwe-wait na matapos po yung bakuna nila and makapon. Once na makumpleto na po yun, pwede na sila maging free roaming. Pero yung iba po kasi doon TNVR po, ibabalik din sila sa location. Tapos yung iba naman po, tinatapos lang yung gamot, hindi kasi kaya po ng mga owner na painumin ng gamot, ibabalik din sila after nung gamutan. So, iba-iba lang po yung mga kaso. Pero as much as possible po talaga, ayaw talaga sana namin nang naka-cage. Kaso nga lang, mahalaga po kapag merong tinitreat. Among their other rescues are paralyzed cats like July. Like Mimao, July suffered a spinal injury that left the lower part of her body paralyzed when she was first taken in by the cat house. Nakakatuwa din talaga yung batang yun eh. Pareho sila po ng kalagayan. Tuwing gabi po, pag nag-work ako, dahil nasa tabi ko siya, so kami, tawag po namin bicycle, yung lower limbs na kailangan i-stretch and exercise. So, dati po kasi pareho sila. So, dinadrag niya yung lower limbs niya kapag lalakad siya. Kaso ayaw niya po ng diaper. Kaso hindi rin po pwedeng hindi siya magda-diaper. Pag na-agitate, natuwa, napapaihi siya. So hindi pwede. So sabi ko sa kanya, kailangan tiisin natin tong bicycle na ginagawa natin pa baka lang na ma-move mo pa yung yung mga paa mo at
hindi ka mahirapan gumalaw kasi like ko sinasabi sa kanya, hindi pa laging andito si mama para i-guide ka or sambutin ka. Parang naunawaan din naman po niya. And then nagulat kami no, one time na siya natuwa na naglalaro yung mga aso na naitayo niya yung likod na pa naiyak nga kami kasi biglaan, no, parang sobrang tuwa. Actually medyo OA nga yun dating, pero nakakaiyak lang dahil sulit yung hirap, yung kalmot, yung kagat. Thanks to the cat house and the unwavering dedication of Miss Ariza and her family, July can now move freely and even climb to elevated spots. Sobrang kulit naman po. So, yun, bantay naman po kasi nakakaakit na po siya. Sumasabit siya sa mga cat tree, cat con. Matatakot naman kayo kasi feeling niya, wala siyang sakit dahil nakakagalaw na po siya. Yun nga lang, medyo biglang parang manlalambot siya and then idadrag niya ulit and then tatakbo na naman siya. Pero nakakagamit na po siya ng litter box, yun yung pinakamahalaga para po hindi siya palaging naka-cage. One of the most memorable and horrifying rescues the cat house has ever undertaken was that of Tiu Tiu, a kitten cruelly placed inside a drum with a snake. The first challenge was locating the area. It was difficult to find, requiring multiple coordination calls as the team made their way to the site. Mahirap yung rescue. 4 years ago ay kitten siya na nakapost, kitten na nasa loob ng drum kasama yung ahas. Noong una nakita namin, so feeling ko that urgent talaga yun and maling-mali yun. In-expect ko na may ibang sasaklolo agad. That time po kasi marami kaming dalang animal sa clinic and sinurgery sila, so may inaasikaso kami. Pero hindi ko matiis na hindi hanapin ulit yung post na yun para i-check lang kung okay na ba siya. Kinausap ko si Mimi na doon muna siya sa clinic and then kinausap ko yung driver kung pwede ba na-arkila lang po kasi kami ng sasakyan na kung pwede puntahan namin yung location. Tapos it just so happened naman din na nagtatrabaho po pala siya dati sa DNR. So while nasa biyahe kami, kino-ordinate na po namin yung location na nakapost doon sa DNR. Sabi ng barangay, may 2 na daw pong group pala na nagpunta doon kasi hindi nila malocate yung exact address. Nakiusap ako kung pwede ba na i-coordinate na namin sa police kasi imposibleng hindi nagsasabi ng totoo yung nag-post. Kasi simula nung kinontak namin siya, nagbibigay naman siya ng update na nandun pa din yung kitten. Maliit lang talaga siya eh. Wala akong alam sa behavior ng snake. Pagdating dun sa location na may sakit din pa pala yung snake kaya hindi po pala talaga siya kakain. Ilang compound po kasi yung kinailangan naming pasukin, sobrang dilim para marating yung lugar na yun. Dumaan pa kami sa ilog. Medyo nakakatakot lang yung mga panahon na yun kasi medyo maraming tao. Pagpasok namin doon sa compound, parang nagkagulo. Ang hinanap ko lang talaga agad yung drum. So nandun pa yung ahas pero wala yung kuting. So inisip ko kung nakain niya, dinampot ko yung kuting, nilagay ko sa loob ng damit ko kasi wala po akong dalang carrier and crate kasi inisip ko talaga baka wala na and emergency eh. Tiu Tiu survived thanks to the swift response of the people who cared enough to act. Yung kitten, wala naman po bukod sa malaki yung tummy niya kasi maraming worms si Tiu Tiu that time. Tapos pale yung gums niya kasi po siguro hindi siya nakakakain pa o nakakainom. Mabait siyang, karga ko lang talaga siya the whole time. Tapos pagdating sa barangay, tinawag ko agad kay Mimi kasi late na kung pwede hintayin ako at nandun pa ba yung vet para i-assess yung kalagayan ni Tiu Tiu. Hinintay ko pa po kasi yung ahas. Gusto ko lang ma-assure na safe din yung ahas. Kasi kawawa siya, hindi niya naman ginusto na mapunta dun sa sitwasyon na yun. Another rescue story by the cat house, the story of Lola Cloud. Si Lola Cloud, actually mga dogs namin, 32 dogs, actually parang pare-pareho na naman sila na may touching na story. Yung kay Lola Cloud po kasi siguro dahil nag-viral na ganun yung kalagayan niya, talagang nakakaawa. Nung na-rescue siya, hindi namin alam na blind siya. Nalaman lang namin nung na-assess na siya ng vet. Si Lola Cloud ay suspected na iniligaw nung araw na nakitang nasagasaan siya. Kaya hindi siya familiar dun sa lugar. Kasi may mga na-rescue po kami na blind din sila pero dahil familiar sila dun sa area, hindi sila nabubunggo agad or
hindi sila gano'n na tatawid or hindi nila alam kung saan pupunta. Ang suspecha po ay kakaligaw lang sa kanya doon. Niligaw siya dahil end stage na yung cancer niya. Yung lalamunan niya ay may malaki ng tumor tapos sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. And cloudy na talaga yung mata niya, kaya Claudia po talaga yung real name ni Lola Cloud. Without immediate access to a vehicle, Ariza faced a difficult time rescuing Lola Cloud. That time po kasi nahirapan kaming maghanap ng rerentahan na sasakyan. Pag hayop yung isasakay nyo, napakahirap talaga. Kahit pa offeran nyo na nadoblihin yung bayad. Ang ginawa po namin noon na may kakilala si Mimi na taga doon sa Manila na kung pwede puntahan muna agad. Nakakaawa din naman yung nakakita sa kanya kasi parang pauwi na siya galing trabaho pero hindi niya iniwanan, nandun lang siya. Ang nangyari po kasi nung nabundol si Lola Cloud, tumalsik siya sa kabilang side, nabundol siya ulit. So, 2 beses. Sobrang sakit po. Kaya doon sa picture po, nakatungo lang siya, tumutulo yung dugo. But the cat house didn't give up. They took Lola Cloud in and cared for her with love and compassion, although they feared she might be battling cancer. Kawawa po tapos napagod siguro siya, nahiga siya doon, tapos umagos yung dugo. Ang sakit sa kalooban po kasi tanggapin na ganun, yung mga matay na lang doon. So, nagmamadali po talaga si Ate M na mapuntahan siya agad. And ang sabi ko, ayun po, si Ate M naman po, naman siya, sanay na siya sa mga ganung rescue. Malimit po, hihimasin niya muna yun para lang kumalma or malaman ng hayop na nandun siya para tumulong. Tapos, ayun po, tapos kausap namin siya habang nire-rescue. Sabi niya, bleeding daw sa mouth. Tapos, hinawakan niya sa bandang katawan, parang wala namang fracture, pero po, hindi talaga siya gumagalaw. So, binuhat na lang niya, nilagay sa carrier. Tapos po, pagdating sa bahay, binigyan agad ng fluids. Halos skin and bones po talaga yung katawan ni Lola Cloud. Medyo makapalang yung balahibo niya, pero pag hinawakan niyo siya, mararamdaman niyo yung mga buto niya, yung ribs. So, nakapana talaga po namin na marami na ring mga tumor, pero in denial pa kami nung time na yun na parang cancer to. Naawa kami kasi po kahit bleeding yung mouth niya, nung nakaamoy siya ng pagkain, pinilit niyang kumain. So, inisip na, ang tagal na siguro hindi nakakakain ito. Pagkakain niya po, parang nabusog siya, sobrang pagod. Natulog po siya nakasubsob dun sa sa parang kumot na binigay namin sa kanya. Tapos po, nagising siya madaling araw na. Tapos pagising niya parang naiyak. So, ginawa po namin ni M, dahil working ako si Ate M, sabi ko, Ate M, pwede ba doon ka mahiga sa tabi niya kasi para maramdaman niya na may kasama siya kasi naiyak. So, ayun po, tumigil naman ang pag-iyak kasi gusto niya talaga palang may kasama or natatakot siya. In her final days, the cat house made sure Lola Cloud knew she was deeply loved. She would wander among the farm animals as if quietly saying hello and goodbye. In the end, she experienced the love and affection she had long been denied, not just from her human rescuers, but also from the animals she shared her days with. Tinapat na kami ng vet kung kakayanin niya, kung magigain pa ng weight, subukan namin yung chemotherapy sa mga tumors niya. Alam na po namin na bilang na yung mga araw, kaya sabi namin pasyal sa farm kasi po maglilinis din sa farm eh. So, ayun po, siya parang biglang sumigla siya. Naisip namin, gusto niya pala yung mga damo. Gusto niya palang kumain ng damo. Kasi po parang, maganda sa nila sa chance. The cat house has countless rescue stories to tell. One of the most remarkable is Lolo Gari. When he was found, he was all skin and bones, suffering from serious skin problems, and had lost a lot of his fur. With time, care, and love, he was nursed back to health and transformed into a handsome, fluffy cat. Ay ko po sinasabi sa kanya na huwag kang masyadong mayabang kasi dati ang pangit mo talaga, tapos amoy malansa ka, tapos ang laki ng tiyan mo, puro ka bulati sa tiyan. Kasi po yung dami niyang problema bago siya naging okay. Muling visit niya sa vet, napagalitan po siya kasi obese o pinag-diet. Ang lakas po kasi talaga niyang kumain. Pag natutulog siya, tapos nakarinig siya ng can opener, babangon na kakain. So, ayun po, sabi namin sa kanya, kung gusto mo pang humaba yung buhay mo, medyo ayusin mo yung sistema ng pagkain. Medyo naunawaan naman po niya ngayon, pero hindi na rin po kami nag-iwan ng mga pagkain kasi ubusin niya po talaga yun. Another rescue is Lester, a dog who suffered a severe neck injury. Lester was tied up with a barbed wire, but he broke free. The wound was deep and severely infected over time,
until he was rescued by the cat house. Lester finally received the care he desperately needed. Nakatakas siya sa yung isang compound po kasi kung saan siya galing. May record po kasi yun na may katay ng mga aso doon. Kaya parang na-read. Siguro po si Lester tinry siyang itali ng alambre. Kaso nakawala. Kasi po talagang medyo ano po to mahilig siyang tumakas si Lester kahit ngayon. Siguro sa sobrang pagpiglas niya, naputol yung alambre pero naiwan po sa leeg niya. So, yun yung bumaon ng bumaon hanggang sa parang mas-slice na yung ano niya, yung leeg niya. Nagulat kami nung ni-report nung isang tindahan na nakita daw po nila yung aso na tinatrap namin. So sabi ko, imposible yun. Kasi nung sinend niya sa amin yung picture, yun nga, si Lester, buhay pa pala siya. Nung nakita niya kami, hindi siya tumakbo kasi yung pala, sobrang hina na niya. Kasi nga, bulok na talaga po kaya po sinigawan ko siya. Sabi ko tag ito, pag hindi ka pa nagpa-trap, mamamatay ka talaga diyan. Tapos po nagulat kami na natuntun niya kami kung saan nakatira, malapit sa gate namin, nakita siya nandun sa may bukid. So parang kailangan na po talaga niyang tulong. Pero ayaw pa rin niyang magpa-trap. So ang ginawa po namin, nag-isip po kami kung paano siya sasakluban, kung ano yung pwede. Tapos bumili po kami ng gloves na malaki po siya hanggang braso. Maunawaan nila na hindi lahat ng tao masama. The Cat House advocates for TNVR, or Trap, Neuter, Vaccinate, Return. It's a method used to manage feral or community cat populations humanely by trapping, sterilizing, vaccinating, and then returning the cats to their original territory. Gusto namin sana na tumulong sila dun sa TNVR kasi hindi naman namin kayang i-rescue lahat. So kung pwede, mas dalasan nila yung kapon. Nakikipag-usap naman po yung mga yung una sa barangay, no. Okay naman sa kanila kapag kino-coordinate namin, ito po yung colony na to, kapon na to, bakunado na to. Okay naman ganun, pero hindi nila lang talaga maasahan sila na tutulong sa pondo. Nung may mga kapon outreach doon sa Cavite City, pupunta naman sila. So, iniisip ko, wag na lang din kasi parang magagamit pa yung mga hayop pero wala rin namang tulong. So, simula po noon, sinikap namin ni Mimi na hanapan ng sponsors kapag may mga kapon outreach kasi ang gusto po sana talaga namin lagi pala na ang ibigay ay libre kasi maraming pobreng mga tao na mahal naman nila yung mga alaga nila. Yung 300 or 500, malaking na kasi sa kanila yun, malaking halaga. Nagpapasalamat naman kami na kapag may mga Kapon outreach with Kapon Pilipinas team na bubuo naman namin yung pondo at libre yung kapon ng mga hayop. What keeps Ariza going despite all the challenges she faces in pursuing her advocacy? Iniisip ko kung mag-stop ako, hindi lang naman yung anak ko kahit paano mabubuhay yan. Pero kung mag-stop ako, mapapagod ako, or ititigil ko lahat, kawawa yung mga hayop na pinangakuan ko. By putting the animals' welfare above her own, Ariza shows not only her deep love for them, but also her unwavering dedication to her advocacy. But there's a hard truth in walking a road less traveled, as Ariza and her daughter have chosen to do. They've lost family members and friends along the way. Such is life, with its share of ups and downs. Yet for Ariza, the fulfillment these animals bring to her and her family is more than enough to keep her going. Lumaki ako, yung mga parents ko, mahirap lang yung buhay namin nun, pero nagagawa nilang tumulong sa mga hayop. So ako po, nung nagtrabaho na ako, naisip ko kung may kapasidad naman ako, bakit hindi ko gawin din iyon. Kahit minsan talaga parang pagod na ako, ayoko munang pumasok sa work kasi parang pagod ako, ayoko may kausap. Kaso nga lang po, alam ko na magugutom sila. Alam ko na kailangan namin magbayad ng vet. Sila talaga yung nagpupush sa akin na na makapagpatuloy or tiisin ko man yung hirap. Kasi actually nawalan na kami ni Mimi ng pamilya, ng mga kaibigan kasi hindi nila maunawaan ko yung ginagawa namin. Para sa akin okay lang naman yun. Ang mahalaga po na masaya ako doon sa ginagawa ko. Actually, sabi naman ng iba, ang OA minsan nga parang malungkot.
Actually, dumadanas naman talaga lahat ng ng pagod, ng lungkot kasi nga po may mga inaalaga ang hayop. Naapektuhan po kasi tayo 'di ba kapag nakikita natin yung hirap nila, ayaw mong maghirap sila. Yung may matulungan kang isang buhay, tapos makita mo na okay na siya ngayon, compare noon, ibang ibang kaligayahan. Sabi ko nga dun sa ibang mga kakilala ko, kung kayo, halimbawa, bags, makeup, or kung ano man, sasakyan, yung mga yung happiness nyo. Ako, eto hindi palaging material na bagay. Ito, tong mga alaga namin. Ayun, masaya na ako na may kape ako sa umaga or hapon tapos nakikita ko sila. She has sacrificed a great deal in pursuit of animal welfare, time, money, effort, even personal relationships. For a guardian angel to animals like her, she holds no regrets. Yung panahon kasi kapag may mga alaga, hati. Yung day off mo, idadalin mo sila sa vet. Yung salary mo, imbis na, halimbawa, bibili ka ng pang sarili mo, biglang may magkakasakit. So parang, mas mahalaga to, buhay to masakit ngipin niya, kailangan siya dental surgery, yun po. Yung pangalawang, sakripisyo. Social life, actually, hindi naman po ako hindi ko naman masasabing sakripisyo kasi ayoko rin po talaga lumabas, no? Simula nung bata yata ako, hindi ako masyadong mahilig, love life. Ariza shares her insights on some of the most pressing and significant issues facing our society today. Maraming tao po kasi ang gusto yung pag-unlad, kalinisan and all. Pero wala silang pagpapahalaga na may maapektuhang ibang buhay. Sa mga barangay, kalimitan ang nagiging problema, pinapahuli, pinapadampot yung mga strays. Mas pinupondohan pa yung pagpapadampot. Hindi naman nila ginusto na dumami sila. Naging bunga sila ng mga irresponsableng mga pet owners, backyard breeders. No? Sila yung dahilan bakit dumadami itong mga strays. Paglaanan ng pondo, hindi lang bakuna na bihira pa or iilan lang yung magkakaroon, kung hindi magkaroon ng malawakang kapon ng pets and strays. Magkaroon sana ng humane education sa mga schools and barangays kasi marami pa rin talagang tao ang mangmang tungkol sa tamang pag-aalaga ng hayop. Maraming tao ang walang alam or hindi alam na meron pala tayong batas na nagpoprotekta sa mga hayop. Actually, may mga pulis nga na nakausap kami na hindi nila alam na merong Animal Welfare Act. Malulumo ka na bakit ganun. How can the public help the cat house? Matutulungan ng mga tao, ng public, yung The Cat House and other shelters like us, kung una-una magpapakapon sila ng mga alaga nila. Sabi nga namin kung gusto nilang makatulong sa maraming hayop, pakapon ka lang ng isa. Kasi yung isang yun, hindi na sila dada. Hindi naman kailangan po palagi na mag-donate ng monetary. Pwede rin naman po yung time nila, mag-volunteer sila. Pwede din silang mag-foster kasi may mga shelters or katulad kami, minsan may mga panahon madaming kittens, malaking tulong yung may mga tao na mag-foster. Pwede din po silang mag-raise din ng awareness. At syempre po yung pag-a-adapt. Ariza appeals for responsible pet ownership, including spaying and neutering both pets and strays, and above all, for greater compassion toward animals. Make sure na kaya nilang ibigay hindi lang shelter, hindi lang food, mahalaga yung panahon at yung pagnanais talaga na alagaan yung hayop, lifelong yung responsibility, hindi pag nagkasakit, pag tumanda, papabayaan na lang. No? Bahagi sila ng pamilya, so kung may magbago man na sa buhay natin, no, lilipat ng bahay, mawalan ng trabaho, kung ano man, kailangan lagi silang kasama. No? Kung nais magkaroon ng pet, instead bumili, i-consider na mag-adapt. Mahalaga po kapon yung mga alaga natin kasi yun po yung nagiging start ng problema doon sa community. At ganoon din po kung may mga pinapakain tayong mga stray sa labas. Alam ko sa ibang lugar mahal yung kapon, pag-ipunan po na mapakapon bawat isa para eventually hindi sila maging problema dun sa komunidad kasi hindi tayo ang dadamputin ng pound kundi sila. Huwag na lang saktan, hayaan nyo na lang yung mga hayop at huwag silang pandirihan kasi hindi naman sila yung nagkakalat ng disease kundi tayong mga tao. Sana mas maraming maging compassionate na tao sa mga hayop kasi tulong yung kailangan nila, hindi yung cruelty.
In a world where animals are all too often neglected, Ariza and the Cat House remind us that every life matters. The journey becomes lighter when shared with and supported by family. Their story is a call to action for kindness, responsibility, and the courage to care. To the animal rescuers who work in silence, without salary, without spotlight, your love saves lives every single day. Every act of compassion creates a ripple that can change the world. Choose kindness, speak up, take action. Thanks for tuning in to another episode of The Advocates. I'm Rochelle Rubio. Until next Friday, here on 104.3 The Capital. This is where the voices of the voiceless are heard. The Advocates, Empowering Voices. Hosted by Rochelle Rubio on 104.3 The Capital.